Si Zane Zamansky, isang radio astronomer, ay nagtatrabaho sa kanyang night shift kasama ang kanyang kasamahan na si Calvin sa SETI Institute. Nakatuon ang institusyong pananaliksik sa paggalugad at pag-unawa sa makalangit na mga bagay sa universo. Kasalukuyang sinusubaybayan nina Zane at Calvin ang Wolf 336, isang bituin na 14.6 light-years ang layo mula sa Earth. Sa kalagitnaan ng kanilang shift, tinawag siya ng matagal ng kasintahan ni Zane, si Char. Sa kanilang tawag, ibinulalas ni Char kung gaano siya naging frustrated dahil masyadong abala si Zane sa kanyang trabaho. Nangako si Zane na babayaran niya si Char at makikipagkita sa kanya sa lalong madaling panahon, nang biglang may nakitang kakaibang signal ng radyo sa ibang bansa ang kanilang satellite. Dumalos ang signal ng radyo mula sa Wolf 336 na ay naglalabas ng malakas na ingay, na agad na ni-record ng dalawang astronomer sa isang tape. Kinabukasan, nagmamadaling dinala nina Zane at Calvin ang recorded tape sa NASA, kung saan naguulat sila sa kanilang supervisor na si Phil Gordian. Gumagamit si Gordian, gayunpaman, ng lahat ng uri ng mga dahilan upang balewalain ang pagtuklas ng dalawa, na sinasabing hindi nila maaring ipagpatuloy ang kanilang mga natuklasan dahil sa kakulangan ng patunay, at ang pampulitikang kapaligiran sa lungsod. Habang patuloy na hinihikayat ni Zane si Gordian na magsaliksik pa tungkol sa kakaibang signal ng radyo, pinaalis siya ni Gordian. Nagreklamo si Zane tungkol sa biglaang desisyon ni Gordian, ngunit pinilit itong tanggapin. Pagkatapos umalis ng astronomer sa kanyang opisina, kinuha ni Gordian ang recorded tape, biglang hinati ito sa kalahati. Nang gabing iyon, umuwi si Zane sa kanyang girlfriend na si Char, habang nagrereklamo pa rin tungkol sa nangyari sa kanyang supervisor sa NASA. Nagtanong si Char kung kailangan niya ng anumang tulong pinansyal at nag-aalok na tumulong sa kanya, ngunit tinanggihan ni Zane ang kanyang alok, na hinahayaan siyang plano niyang kumuha ng trabaho sa ibang sangay ng SETI. Sa gitna ng kanilang gabing magkakasama, sina Zane at Char ay nagkakaroon ng alitan. Si Char ay nag-lecture sa kanya tungkol sa kanyang lumalaking pagkahumaling sa pagsubaybay sa mga signal ng radyo mula sa mga bituin, at ang kanyang kawalan ng tiwala sa kanya. Ngunit iginit ni Zane na kung sino siya upang pag-aralan ang lahat, dahil nagtitiwala lang siya sa mga algorithm at loika. Kinabukasan, nakipag-ugnayan si Zane sa isa sa iba pa niyang kasamahan, si Bill Wyatt. Humihingi siya ng tulong kay Bill sa pagbibigay sa kanya ng trabaho sa ibang sangay ng SETI, ngunit tumanggi si Bill. Sa lumalabas, nakipag-usap si Gordian kay Bill sa huwag hayaang bumalik si Zane sa kanyang trabaho sa SETI. Sinisiraan niya si Zane, pinagsasabihan si Bill ng kasinungalingan tungkol sa etika sa trabaho ni Zane. Nagalit si Zane nang malaman kung ano ang ginawa ni Gordian, dahilan para sumakay siya sa NASA. Lumabag siya sa isa sa mga kasalukuyang seminar para hanapin si Gordian. Sa loob, tinatalakay ng lecturer ang konsepto ng terraforming. Sa terraforming, ang atmosfera ng isang planeta ay binago sa isang bagay na angkop para sa kolonisasyon. Ngunit maaari lang itong maging posible sa Earth kung natutunaw ang polar ice sa Arctic, na ginagawang mas malapot at nakokontrol ang kapaligiran. Ang lecture ay pinutol ni Zane sa ibang pagkakataon, habang kinakaharap niya si Gordian sa harap ng audience. Nagalit si Zane kay Gordian at hiniling na ibalik sa kanya ang naka-record na tape, ngunit nagsisinungaling si Gordian at itinanggi ang pagkakaroon ng nasabing tape. Inalis siya ng mga guard sa NASA habang si Zane ay nagiging mas interesado sa mga kaganapan sa kanyang paligid. Pagkaraan ng ilang sandali, tinawagan ni Zane si Calvin. Sinabi sa kanya na kumikilos si Gordian na parang hindi siya nakatanggap ng anumang ulat sa signal ng radyo. Kasabay nito, ang mga opisyal mula sa Department of Defense ay dumarating sa SETI Institute at hinalungkat ang mga file sa kanilang opisina. Tila, nagpasya si Gordian at ang mga opisyal na ang signal ng radyo ay nagmula sa isang spy satellite. Nang marinig ito mula kay Calvin, mas nabalisa si Zane. Sinabi niya kay Calvin na nagsisinungaling ang mga opisyal sa kanila, inutusan siyang ibalik ang backup record ng signal ng radyo at panatilihin itong sikreto. Ngunit hindi pinakinggan ni Calvin si Zane, sa halip, inihayag niya ang backup na record sa mga opisyal, na agad nilang kinumpiska. Galit na galit, ibinaba ni Zane ang telepono at nagmaneho papunta sa opisina ni Char. Pumunta siya sa kanya at nagpatuloy sa pakikipag-usap tungkol sa natuklasang signal ng radyo.
Si Char, na nasa kalagitnaan ng kanyang trabaho sa investment banking, ay pinagsabihan si Zane para sa kanyang biglaang pagkaantala. Nagtalo ang dalawa, dahilan para mapaalis siya ni Char sa kanyang opisina. Sa gabi, nanatili si Zane sa labas ng kanyang tirahan, nakatitig sa mga bituin sa kalangitan. Tawa siya ng tawa sa kakaibang mga pangyayari sa paligid niya. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, habang nililibot ni Zane ang kanyang kapitbahayan, nakikita ang mas malilit na satellite dish na gumagana bilang mga antena sa telebisyon. Nakaisip siya ng plano na bumuo ng isang phased array, kung saan kokonekta siya at kokontrol sa mga satellite dish na ito gamit ang kanyang computer. Ang phased array ay tutulong sa kanya na patuloy na makadetect ng mga signal ng radyo mula sa mga bituin. Kinabukasan, kumuha si Zane ng trabaho mula sa isang lokal na kumpanya ng satellite. Kumatok siya sa mga pintuan ng mga piling bahay, papasok sa mga control system ng kanilang antena, at pagkatapos ay ginawa niya ang isang attic sa tabi ng kanyang bahay sa kanyang pansamantalang secret monitoring office. Nang maglaon, is-set up niya ang kanyang computer kapag may isang batang lalaki na nagpakita sa kanyang bintana. Ang batang lalaki, na kinilalang si Kiki, ay nahulog sa puno ng ubas, kaya nagmadali si Zane para tulungan siya. Kinilala ni Zane si Kiki bilang kanyang kapitbahay, at ipinaliwanag ni Kiki na nasa lungsod lang siya dahil sa kanyang bakasyon. Inalis niya si Kiki mula sa mga baging at hinahayaan ang bata na panuurin siyang nagtatrabaho sa attic. Pinagsasama-sama ni Zane ang mga satellite dish, at ginagawa itong mas malaking antena na nakakadetect ng mga signal. Habang lumalalim ang gabi, nagsimulang turuan ni Zane si Kiki tungkol sa iba't ibang bituin na sinusubaybayan nila. Sinabi niya sa bata na kung mahahanap niyang muli ang signal ng radyo, maaari niyang mahinuha na mayroon talagang ibang mga nilalang sa universo bukod sa mga tao. Kinabukasan, bumalik si Kiki kay Zane, iginit na gusto niyang tulungan siyang muli sa attic. Tulungan siyang bahagi ng kanyang pinahihintulutan siya ni Zane na maging bahagi ng kanyang signal detection team, habang nagsisimula silang mag-navigate muli sa mga satellite dish. Hinahayaan niya si Kiki na i-activate ang mga pinggan, na tumutulong sa kanyang matagumpay na mahanap ang signal ng radyo. Nang marinig ang malakas na ingay, dali-dali itong ni-record ni Zane sa isa pang tape. Sa kalagitnaan ng pagre-record, naglalabas ang signal ng radyo ng tunog na nagmunila sa isang istasyon ng radyo sa Mexico. Pagkatapos ay nagsimulang mag-brainstorm si Zane pagkatapos mapagtanto na magkaiba ang lokasyon ng dalawang signal ng radyo na natuklasan niya. Habang natukoy ang unang signal ng radyo mula sa kalawakan, ang pinakakamakailang signal ay nasa Earth kahit papaano. Upang maibsan ang kanyang pagkalito, nagmaneho siya patungo sa tirahan ni Calvin, at nakita siyang patay dahil umano sa pagkalason sa carbon monoxide. Samantala sa National Center for Atmospheric Research, isang scientist at climatologist na nagngangalang Lana Green ay nagsasaliksik ng mga greenhouse trace gas sa paligid ng Earth. Nalaman niya na ang napakalaking halaga ng greenhouse gases ay mabilis na na-discharge sa Central Mexico. Nag-aalala si Lana sa sakuna na maaaring humantong dito, kaya naglakbay siya sa isang lungsod sa Central Mexico na tinatawag na San Marsol. Kasabay nito, naglalakbay din si Zane sa San Marsol para makipag-usap sa mga tao sa Mexican radio station. Paglapag, ang bagahe ni Zane ay kinuha ng isang Mexican lokal, na nag-aalok na ihatid siya sa paligid ng lungsod. Pagkatapos ay hiniling ni Zane sa lokal na driver na dalhin siya sa istasyon ng radyo. Sa kanilang paglalakbay, tinanong niya ang driver tungkol sa lagay ng panahon sa lungsod, na kapansin-pansing mas mainit kaysa karaniwan. Sumasagot lang ang driver na ang kasalukuyang panahon ay ang pinakamalamig na panahon na mayroon sila sa San Marsol. Nang makarating sila sa istasyon ng radyo, nalaman ni Zane na nasunog ito noong nakaraang gabi dahil sa isang aksidente. Nang mapagtantong huli na siya, hiniling niya sa lokal na driver na dalhin siya sa isang lokal na hotel. Sa buong araw, may isa pang Mexican lokal na nakatingin kay Zane at nananatili sa paligid niya sa loob ng hotel. Mamaya, bumalik si Zane sa kanyang hotel room at naligo sa tub habang nakikinig sa voice message mula kay Chuck. Biglang nabasag ang kisame sa itaas niya at bumagsak hanggang sa lupa, ngunit nagawa niyang makaalis sa batya bago siya maduraj ng kisame. Tumingala si Zane sa kisame para hanapin ang sanhi ng pag-crash, kung saan niya nakita ang lokal na Mexican na sumusunod sa kanya. Dahil sa hinala, dali-dali niyang hinabol ang lalaki sa labas ng hotel.
Sa pag-ikot sa lokal na lalaki, sinubukan ni Zane na tanungin siya tungkol sa kanyang mga intensyon. Hindi sumasagot ang lokal at nakatitig lang sa kanya. Maya-maya lang, dalawang Mexican na lalaki ang sumulpot sa likod ni Zane na nakadistract sa kanya. Sinasamantala ng lokal, na ipinahayag na isang dayuhan, ang pagkakataong makatakas sa pamamagitan ng pagyuko ng mga binti at madaling tumalon sa isang mataas na bubong kinabukasan, nagpatuloy si Zane sa kanyang paghahanap sa bayan upang makahanap ng malaking satellite dish. Gamit ang monocular, nakahanap si Zane ng power plant sa gitna ng mga bundok. Sa kanyang daan patungo sa planta ng kuryente, nakilala niya si Lona, na ang kagamitan sa pagsasaliksik ay kinukuha ng mga gwardya ng Mexico. Bumaba si Zane sa kanyang sasakyan para tulungan siya, ngunit nahuli silang dalawa ng mga guard sa loob ng power plant. Habang naghihintay sa mga opisyal, mas mainit ang pakiramdam ng dalawa sa loob ngunit ipinagkibit balikat ito. Nang maglaon, dumating ang isang babaeng security at humihingi ng paumanhin para sa hindi pagkakaunawaan. Ipinaliwanag niya kina Zane at Lona na naging sobrang proteksyon sila dahil ang planta ng kuryente ay isang bagong pribadong lupain. Kasabay nito, napansin ni Zane na isa sa mga gwardya ng Mexico ay kamukhang kamukha ng kanyang amo na si Gordian. Dahil sa takot sa nakita, pinigilan niya si Lona na magreklamo pa sa security woman at hinayla siya palabas ng power plant. Samantala, ipinapakita ng mga aksyon ni Gordian na isa siyang dayuhan sa lahat ng panahon. Ipinagpatuloy niya ang kanyang plano na pigilan si Zane na matuklasan pa sila. Bumalik sa United States, nakipagpulong si Gordian sa isa sa kanyang alien na ahente na nagpapanggap bilang isang Hardenero, binibigyan siya ng napakahusay na device na mukhang isang bronze sphere, at inutusan siyang ilabas ito sa attic ni Zane. Ang device, kapag na-activate, ay naglalabas ng concentrated air na sumisipsip sa lahat ng kagamitan sa pagsubaybay ni Zane. Umalis ang alien gardener habang ang attic ni Zane ay ganap na walang laman. Sa parehong oras sa bayan ng San Marsol, nagpasya sina Zane at Lona na magsama-sama, habang sinusubukan nilang hanapin ang sagot sa mga anomalyang nangyayari sa kanilang paligid. Habang umiinom, ibinahagi niya kay Zane ang kanyang pananaliksik tungkol sa mga greenhouse gas. Ipinakita ni Lona kay Zane ang larawan ng Arctic, na kasalukuyang madamo at puno ng mga halaman. Pagkatapos ay naghinala siya na may nangyayaring mas malaki kaysa sa global warming sa Earth. Biglang naalala ni Zane ang lecture sa NASA, habang tinatalakay niya sa kanya ang ideya sa likod ng terraforming, na maaring magpaliwanag sa mga matinding pagbabago sa klima. Pagkatapos, inihatid ni Zane si Lona pabalik sa kanyang silid sa hotel. Pinasasalamatan ni Lona si Zane sa paggugol ng oras sa kanya, na sinasabing masaya siyang kausap ito dahil naiintindihan niya ang mga ideyang kinagigiliwan niya. Dahil nawasak ang kanyang silid, inalok ni Lona si Zane na manatili sa kanyang kwarto magdamag, ngunit magalang siyang tumanggi. Sinabihan niya si Lona na mag-ingat bago maghiwalay ng landas para sa gabi. Ang hindi nila alam ay ang dayuhan na lokal na Mexican ay lihim na nagtanim ng mga alakdan sa silid ni Lona. Nabigo si Lona na mapansin ang alinman sa mga alakdan, na humahantong sa kanyang agarang kamatayan matapos siyang matamaan ng isa sa mga ito. Samantala, nagpasya si Zane na tawagan si Char sa pamamagitan ng tawag. Nalaman niya na ang power plant sa San Marsol ay pagmamay-ari ng Planet Corp Industries, isang nangunguna sa teknolohiya ng malinis na hangin. Bumalik si Zane sa planta ng kuryente sa pag-asang makahanap ng mga pahiwatig, biglang nagpatay ang mga ilaw sa paligid ng pasilidad, at bumukas ang lupa sa ilalim, mula sa kung saan lumabas ang isang malaking satellite dish. Noon lang, nahuli ni Zane ang lokal na driver na nakilala niya bago pumasok sa pasilidad. Pagkatapos ay pumasok siya sa loob ng trunk ng taxi at pumasok sa pasilidad upang mag-imbestiga, nagkukunwari bilang isa sa mga manggagawa sa loob. Pinapanood ni Zane ang lokal na driver na nakikipag-usap sa babaeng security. Habang sinusundan niya sila, napagtanto niya na ang planta ng kuryente ay isang harapan lamang. Lumalabas na ang pasilidad ng Planet Corp ay isang lihim na base sa ilalim ng lupa para sa mga dayuhan, na itinago ang kanilang tunay na anyo sa pamamagitan ng paggawa ng peking balat ng tao. Bukod dito, ang pasilidad ay naglalabas ng napakalaking greenhouse gas, na nagpapaliwanag sa hindi pangkaraniwang mainit na klima ng buong lungsod. Nagulat siya, nang makita ang tunay na anyo ng mga dayuhan sa unang pagkakataon.
Bago pa siya makatakas, nabasag ang takip ni Zane at agresibong hinanap siya ng mga dayuhan sa paligid ng pasilidad. Makikita ang kanyang muka sa bawat screen sa paligid ng planta ng kuryente, na naging dahilan upang makapasok siya sa alien equipment at tinakpan ang sarili ng peking balat para makatakas. Habang papalabas, nakasalubong niya ang lokal na driver na sumusubok na makipag-usap sa kanya sa isang dayuhang wika. Dahil hindi maintindihan, napilitang ihayag ni Zane ang kanyang sarili bago mabilis na tumakas. Nagawa niyang bumalik sa kanyang sasakyan bago naputok ang kanyang takip, ngunit hindi sinasadyang napatakbo ang sasakyan laban sa isang gwardya habang nagmamaneho palayo. Nang maglaon, nakarating si Zane sa isang kalapit na bayan, kung saan sinubukan niyang kumbinsihin ang lokal na inspektor ng pulisya sa sitwasyon sa planta ng kuryente. Gayunpaman, nakatanggap ang pulisya ng ulat mula sa kapitan ng seguridad para sa planta ng kuryente. Inakusahan nila si Zane ng lasing na pagmamaneho, na nagdulot ng aksidente na ikinamatay ng isang tao gamit ang kanyang sasakyan. Bilang depensa, ipinaliwanag ni Zane na nagsisinungaling ang mga alien guard at hinihiling na makita ang inaakalang bangkay. Sa kanyang sorpresa, dumating ang mga alien guard kasama ang bangkay ni Lana sa istasyon ng pulisya. Binibalangkas siya bilang lead suspect sa kanyang pagpatay. Agad na tumakas si Zane mula sa istasyon ng pulisya at palihim na naglakbay pabalik sa United States. Nilapitan niya at hinarap si Gordion sa NASA, pinilit siyang magtapat tungkol sa mga dayuhan sa Earth. Dahil sa panunukso ni Zane, umamin si Gordion na nasa proseso sila ng pagbabago ng temperatura ng Earth upang gawing mas matitirahan ang planeta para sa kanila. Naniniwala siya na hindi karapat-dapat ang mga tao na manirahan sa Earth kung hindi nila ito kayang pangalagaan. Lihim na itinala ni Zane ang buong pahayag ni Gordion sa isang tape, na kinabibilangan din ng impormasyon na ang mga dayuhan ay nagbobomba ng greenhouse gas para magawa ang terraforming. Maya-maya, bumalik si Zane sa kanyang bahay at muling nakipag-group kay Kiki. Tahimik niyang sinabi kay Kiki ang tungkol sa kanyang kaalaman tungkol sa mga alien, na nagpapakita na sila ay naninirahan sa Earth na mukhang tao. Pagdating nila sa attic, gayunpaman, nakita ng dalawa na ganap na walang laman ang lugar. Maya-maya lang, may kumatok sa pinto. Naging lubos silang nagbabantay, ngunit nalaman lang na si Char yun. Pinaalam niya kay Zane na dumating ang pulis sa kanyang pinagtatrabahuan at binanggit ang kanyang mga kaso ng pagpatay ng tao sa Mexico. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Zane na ang lahat ay gawa-gawa ng mga hindi makamundong nilalang, at ibinahagi ang kanyang plano kay Char sa paglalakbay sa isang radio observatory kung saan maipapadala niya ang recorded tape ng Gordion sa isang news satellite. Gamit ang kotse ni Char, nagmamaneho ang mag-asawa kasama si Kiki sa isang radio observatory, ninanakaw ang susi ng isang technician para makalusot sa loob ng opisina. Lingid sa kaalaman ni Zane, tumawag si Char mula sa kanyang sasakyan para iulat ang kanyang pag-aalala tungkol sa kalagayan ni Zane. Naging maingat siya matapos marinig ang kanyang kasintahan na nagsasalita tungkol sa mga dayuhan at master plan, na ginagawang posible para kay Gordion at ng kanyang alien agent na subaybayan ang kanilang lokasyon. Dahil dito, nagagawa ng mga alien na matakpan ang pagpapadala ng videotape sa pamamagitan ng pagputol ng power supply sa loob ng opisina. Sa sandaling iyon, lumabas mula sa kisame ang isa sa mga ahente ni Gordion at agresibong inatake si Zane gamit ang isang karit. Nang makita ni Char ang alien agent, umatras at tumalon sa kisame, napagtanto niya na talagang umiiral ang mga alien. Nilapitan niya si Zane at humingi ng paumanhin sa hindi niya pinaniwalaan. Ngunit bilang tugon, mas lumaki ang kanyang mga isyu sa pagtitiwala kay Char. Sa pag-aakalang maaaring isa ring dayuhan si Char, ipinagtanggol ni Zane ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagdadala ng screwdriver sa kanya. Kung wala ng kontrol sa opisina, wala nang ibang pagpipilian si Zane kundi ang lumabas kasama si Char ng direkta sa base ng satellite. Iniwan nila si Kiki na may tape sa loob ng opisina, at inutusan siya ni Zane na pindutin ang transmit button sa sandaling mag-order siya. Ang mag-asawa ay hinabol ng mga alien agent ni Gordion patungo sa satellite, ngunit naabot nila ang base. Ina-activate ni Zane ang control system sa ilalim ng base ng satellite, bago ibigay ang utos kay Kiki na pindutin ang button. Gayunpaman, hindi sinunod ni Kiki ang kanyang utos sa gitna ng nakikitang go signal ni Zane sa screen. Sa halip, binuksan niya ang pinto sa opisina at pinapasok si Gordion.
Nagulat si Zane nang malaman na si Kiki ay isa sa mga alien agent ni Gordian. Blonde kanyang tinitigan ng screen, nakikitang pinapanatili ni Gordian ang pagre-record ng tape sa kanyang suit bago umalis ng opisina. Sa sandaling iyon, ginagamit ni Gordian at ng kanyang mga alien agent ang kanilang sasakyan para buksan ang pinto ng base. Bago nila ma-atake sina Zane at Char, nakatuklas si Zane ng malaking lalagyan ng liquid nitrogen sa loob. Gamit ang palakol, binubuksan niya ang malaking lalagyan, na naglalabas ng likidong nitrogen patungo kay Gordian at sa iba pang mga dayuhan. Ang kemikal ay nagtatapos sa pagyayelo ng mga dayuhan, sa kanilang mga lugar, na lubos na sensitibo sa malamig na temperatura. Dahan-daang lumapit si Zane kay Gordian habang may hawak na palakol. Inabot niya ang suit ni Gordian at sinisikap na basagin ang yelo sa paligid para makuha ang videotape. Sa sandaling iyon, nagawa ng isa sa mga alien agent na ibagsak ang parehong bronze na hugis sphere na device sa lupa. Nag-aalala si Char sa device at hinihimok si Zane na kailangan nilang lumikas kaagad sa satellite base. Pagkatapos ay ginabayan ni Zane si Char patungo sa isang hagdan, inutusan siyang umakyat sa satellite dish. Habang umaakyat si Char sa hagdan, nagpupumilit si Zane na kunin ang videotape mula sa nakapirming suit ni Gordian. Sa lalong madaling panahon, hugis sphere na device ay nag-activate, malapit nang ubusin ang buong base. Habang naglalabas ang device ng nabuong hangin, tinatangay nito ang likidong nitrogen palayo sa alien, na naging dahilan upang magsimulang mag-defrost si Gordian. Kung paanong nagtagumpay si Zane sa paglaya ng tape mula sa suit ni Gordian, nahawakan niya ang braso ni Zane. Sa turn, ginamit ni Zane ang palakol para putulin ang braso ni Gordian. Nagmamadali siyang sumunod kay Char sa hagdan at umakyat hanggang sa tuktok ng satellite dish. Nang ganap na na-activate ang hugis sphere na device, sina Zane at Char ay lumalaban sa malakas na hanging sumisipsip, habang nagsisimula ng bumagsak ang satellite dish. Pagkatapos ng mahabang pakikibaka, nakaligtas sila at nanirahan sa pinakatuktok na bahagi ng gumuhong ulam. Pagkatapos ay tinulungan ni Char si Zane na bumangon, na naglalakad na may punit-punit na damit. Pagkatapos, nagkita-kita sila ni Kiki na nanonood sa kanila mula sa malayo. Mababa ang tingin ni Zane kay Kiki at hinarap ito para sa kanyang pagkakanulo. Sinabihan niya si Kiki na ipaalam sa iba pang alien na alam nila ni Char ang lahat tungkol sa kanilang mga plano, at ipaalam nila sa lahat ang tungkol sa mga dayuhan sa lalong madaling panahon. Pinagmamasdan ng dalawa si Kiki na kakaibang yumuko ang kanyang mga paa tumakbo palayo para ihatid ang mensahe. Sa pagtatapos, ang mga balita ay nag-uulat tungkol sa patuloy na pagbabago ng klima sa karamihan ng mga bansa. Sa gitna ng ulat, ang footage na naglalaman ng buong pag-amin ni Gordian ay na-broadcast sa maraming channel sa buong mundo, na nagbubunyag ng plano ng dayuhan. Maraming salamat kaibigan sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa ating channel na Tagalog Pinoy Movie Recap. At kung sakaling ngayon lang tayo nagkatagpo sa pamamagitan ng video na ito ay please lang huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakipindot na rin ang bell. Hanggang sa muli, ako si Richard Belen, goodbye.